Dapat nang matigil ang abuso at kasakiman sa gobyerno. Yan ang malamang pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos sa gitna ng umiinit na investigasyon sa flood control projects. Pero si VP Sara, pinuna ang anyay kapalpakan ng Pangulo. Nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. The unscrupulous abuse of power and greed must come to an end. Our people are exhausted. They are disappointed. They are angry. And as I have said before, their rage is valid. Pagod na pagod at galit na raw ang mga Pilipino sa gobyerno dahil sa kapalpakan at hindi natutupad na pangako. Yan ang binigyang diin ni Pangulong Bongbong Marcos sa talumpati niya sa harap ng mga bise-gobernador. Ayon kay PBBM, makatwira naman ang galit ng publiko. Kaya ang utos niya sa mga lokal na opisyal, ibalik ang tiwala ng taong bayan. Nauna nang binanata ni Vice President Sara Duterte ang umano'y unstable na administrasyong Marcos. Our institutions are clearly abused. They are used for personal gain. Sa isang pahayag, kinuwestiyon ni VP Sara ang aniyay paulit-ulit na kapalpakan ni Pangulong Marcos. Kasama riyan ang pagpili ng Pangulo kay Congressman Martin Romualdez bilang House Speaker na nakatanggap umano ng suhol sa isang kasino. Tuloy din daw ang flawed judgment ni PBBM nang magpalit ng liderato sa Kamara at Senado. Pero kontrolado pa rin daw niya ang investigasyon sa flood control projects. Babala pa ng bise, darating ang araw na tatawid sa Malacanang ang issue sa korupsyon. Pero hindi nagustuhan ng palasyo ang mga biradang ito ni VP Sara. Ang tangi lamang po yatang niyang alam ay sirain ang Pangulong Marcos Jr. So wag niya pong ipahid kung ano man ang nangyari noong nakaraang panahon at ng administrasyon sa Pangulo na ngayon na siya mismo nagpapaimbestiga na maanumalyang flood control projects. Hindi na rin nakapagpigil ang palasyo sa pagkukomento sa girian ni Romualdez at dating Senate President Chis Escudero. Giit ng palasyo, mananatiling inosente ang mga dinadawit sa isyong ito hanggat walang nahahatulang guilty batay sa mga ebidensya. Hindi po kasi nadadaan sa magandang talumpati, hindi nadadaan sa pagtuturo ang pagpapanagot sa mga nasabing umabuso ng pondo, kundi sa pamamagitan ng sapat na ebidensya. Sa privileged speech kahapon ni Escudero, itinuturo niyang mastermind si Romualdez sa mga akusasyon laban sa kanya at sa Senado kaugnay ng flood control projects. Sarswela lang daw yan ni dating House Speaker. Ang talumpati na yan ni Escudero, pinanood ng personal ni VP Sara. Tila nag-cheer pa ang bise matapos magsalita si Escudero. Kinamayan din si Senador Chis ng mga kapwa-senador, kabilang si Senate President Pro Tempore Ping Lacson. Pero parang may pinatamaan si Lacson sa isang post. May kasabihan daw na the loudest one in the room is the weakest. Wala siyang binanggit na pangalan, pero mas mainam daw na hindi na lang pansinin ang taong ito. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.